Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is ang aming from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 18 to 24. 2024. Maraming salamat po na sa mga subscriber nyo, subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso nyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy lang malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Teka nga. Okay. Ituloy natin to. Sabay ganyan. Virgo. November 18 to 24. Please show me. May ahas. May ohos. Bakit? Ahas talaga? Okay. Alam niyo na kung ano yung ahas, ha? Okay. May lili din, no? May mga... Yes, may mga distractions sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. May mga distraction. Yes, alam niyo naman ang ahas, kung ano ibig sabihin. Medyo hindi maganda ang ahas, no? Yan yung mga distractions in life. May mga sitwasyon na maaring mali para sa inyo na dapat yung itama. No? Handyan yung sitwasyon na may mga paniling lang ako nakikita. Nililing lang ka or vice versa tayo, ha? Nililing lang ka or handyan yung may mga ninanais ka na maari or may nagnanais sa'yo, no? At there's a cheating also, as is a cheating din. Yan, may mga cheating, may mga nararamdaman kayo na, kasi kung titingnan ko to, no? You want to be matured for something na gusto mong maintindihan. Kasi the letter, gusto mong maintindihan yung isang bagay dito. Kasi what dilalis is a maturity, no? Sa nakita ko dito. May gusto kang alisin na isang bagay sa buhay mo kasi gusto mong magkaroon ng magandang resulta dito, no? Kasi with the lilies is kalinisan also. This is a purity flower kasi to, no? Kung titignan ko dito. And then, yun nga, may mga bagay na gusto mong alisin in your life sa iba sa inyo. Also, may mga cheating siguro sa iba. Nagkakaroon ng cheating. May mga hindi pwedeng pagkatiwalaan na tao, actually, no? Hindi pwedeng pagkatiwalaan na tao. Andito rin yung mga sitwasyon na may mga mali. Also, yan, may mga news or bad news ka na marireceive, no? Also, may mga mali rin ako nakikita. Also, when it comes to, may mga dapat kang, letters kasi is also a communication, no? Siguro, kung gusto mong i-let go ang isang bagay sa'yo, yan, kailangan siguro ito ng communication. Halimbawa, nagkakaroon ng cheating. Diba? O kaya, halimbawa, isa sa inyo ng partner mo na nawawala yung trust sa isa't isa. Kailangan dito communication para magkaroon ng paglilinis, no? With the lilies also. And nandito yung kasi you want to retire for something din. Sabihin, may something sa'yo na gusto mong alisin in your life. Or vice versa. Hindi naman kasi yun, halimbawa, kasi this is also a letter in use, a message, or mga something na marireceive mo, di ba? Or resulta. Sa nakita ko dito. Kung iisipin ko siya dito is, pumapasok dito yung isang bagay na may mali kang ginagawa or may mali sa sitwasyon mo. Halimbawa, sad ka o kaya halimbawa, may nag-cheat ka or vice versa o halimbawa, halimbawa, it comes sa health, o may mga mali na ka na nakakain or mga mali, umiinom ka ng hindi good sa health mo, ganyan, no? Yun, mga dapat mo ring iwasan yun, ha? Isa yun, example lang yun. Example, kung ba you have a wisdom,
you have a wisdom for something to clear ang mga bagay-bagay. Also, kung gusto mo mag-retire sa iyong trabaho kasi it's toxic na, o kaya gusto mo mag-retire sa pagiging cheater, or gusto mo mag-retire sa pagiging overthinking or sadness, ganyan. Snake is a blockage in your life na dapat mong alisin. No? Iba dito kasi, someone want to retire for something nga. No? Handito yung want peace, gusto mo rin ng peace, gusto mo ng magandang kalalabasan ng isang resulta sa buhay mo. Yan. Kung ano man ito sa buhay mo, ikaw lang makakaintindi nito kasi you are Lilith. Diba? Ikaw kumbaga you have a wisdom. Paano siya resolbahan? Ikaw ang gagawa at gagawa niya. Kasi we have the stork din kasi, oh. Diba? The stork and the 26, the book. Ibig sabihin, you have a wisdom, pag-aralan mo yung mga bagay-bagay, diba? Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay, kung gusto mong lumaya sa isang bagay o sa isang situation mo in life, ikaw lang ang makakalutas niyan. Ikaw at ikaw lang. Wala sa iba. Pwede rin na makaka-receive ka ng good news dito, ah. Good news, bad news, good news or bad news, message or something. Text message, ganyan. Maaari may mga malalaman ka or may mga nalaman ka na. Ganyan na nakita ko dito. Tingnan natin ng iyong energy. May mga changes din ako nakikita kasi sa iyo. Yung iba sa inyo nagiging kayo, flexible. Kumbaga, halimbawa, meron kayong 2 options in life. Ganyan, nagiging kayo. You try to control and balance yung sitwasyon na yun. Iniintindi nyo. Pero, mas good kung aalisin mo to. Diba? O, halimbawa, isa rin to sa, halimbawa, ikaw magastos ka. Example lang, halimbawa, nagiging masyado ka magastos, hindi ka nakakaipon. Isa rin sa alisin mo. Pwede mo yung alisin. Example yung sinasabi ko sa inyo, para mas maitindihan nyo yung barahan natin. Kumbaga, you have a wisdom. Diba? Pag-aralan mo maigi yung mga sitwasyon mo ngayon. You have a wisdom para ma-resolbahan at magkaroon ng magandang resulta. Energy ni Virgo. This week. Ay, nako, betcha, wa. Siyawa si betcha na dyan, anak. Ano ba yan, mami? Energy ni Virgo. Please show me. Ang ganda, oh. Tingnan mo. The 10 of Cups and the Ace. We have the Earth sign. This is your energy, ah. Element mo to. Taurus, Virgo, and Capricorn. And we have the 5 of Pentacles. Pwede nyo explain sa akin to? Anong sinasabi ni about sandali lang. Energy nyo ngayon. Bakit? For what? We have the fire in Leo. I have the fire in Aries. This is the earth sign, the Taurus. The earth in Taurus. And the Gemini in air. And the water sign, ha? Element. And we have the 10 of Cups, the water sign. We have the Pisces. Okay. Energy mo this time, when it comes to unhealth, no? When it comes to your health, sa nakikita ko dito, is, alam ko naman na very, naman kayo, careful when it comes to your health, Nasabi dito na this week is you valuing your health, ang nakikita ko. Nandito yung pag-aalaga sa health mo, maaring, or a part of the family, ako nakikita dito. Either ikaw or a part of the family, ang nakikita ko na kailangang alagaan yung health nyo. Sa nakikita ko dito, i-value nyo yung health nyo. May mga bagay na, kasi iba sa inyo, may nakita kong may sakit, no? Or merong
ikaw or a family member ako na nakikita na may sakit na kailangan o nagpapadoktor kasi may nakita kong doktor no dito. Hindi ko alam kung nagpapadoktor siya or papagamot or may something confined ako nakikita. Maaari ito is tapos na yung confine na yon, and then ngayon may mga mali daw kayo na maaring naipapasok sa inyong katawan o kaya na kailangan nyo dito is avoiding something, no? Sa nakita ko dito, kailangan nyong makiisa or kailangan nyong maintindihan yung sitwasyon nyo na para ito sa health, either sa'yo or sa family mo. Sa ibang side naman, ang energy nyo, yun ang pag-iisipan nyo ngayon this week, no? Yung energy nyo naman is, handito kayo sa sitwasyon nyo this week na handito ka sa sitwasyon mo na paniniwalain mo raw yung sarili mo sa isang bagay na alam mong mali, pero paniniwalain mo, ikaw or there's a person here na paniniwalain mo sa sinasabi mo. Or vice versa tayo kasi why? May taong nagiging tanga. May taong nagiging tanga dito Ang nakita ko dito, maari nagkaroon kayo ng conflict or hindi pagkakaintindihan. Maybe this is the past or magulo yung isip mo, ganyan. Parang dito sa sitwasyon na paniniwalain mo yung tao na to sa sinasabi mo or vice versa para lang wag magkaroon ng away. Pero more on ikaw yung napuprostrate dito. No, sa nakikita ko dito. Maari ito is kapatid mo, maaring asawa mo, maaring also ikaw, apart to the family or ikaw, no, sa nakita ko ito. May mga biglaang mangyayari na i-avoid mo yung away na yun, no? Or i-avoid mo na nakagawa ka ng mali, ganyan. Yan. Nakikita ko din na either ikaw or may tao kasi matigas ang ulo. May tao, matigas ang ulo. Either, pwede rin to sa anak mo. No, kasi may nakita rin akong anak. No, pwede rin anak mo na matigas na parang handun niya sa sitwasyon na you want to avoid sa kanya kasi nga baka may mga ginagawa siyang snake na mali yung kinakain niya o iniinom niya, ganyan. O kaya naman sa sarili mo, ganyan, maaaring may mga sitwasyon na kailangan mo i-avoid, no? And then yun nga, nawawala tuloy ako sa linya, no? Yun nga, meron kang is ikaw, paniniwalain mo siyang tao or vice versa, paniniwalain ka ng tao na to na wag lang mag-away-away. Para magkaroon lang ng pagkakaisa dito. Ganun. Parang, wag na tayo mag-away, ganyan. Ganun. Parang handun yung mali ka na nga. Mali ka na nga, pero hindi mo maamin-amin sa sarili mo na mali ka doon. Ganun. Handito yung you pretending to care, to love, or vice versa baka yung person mo to love and ganun. Pero ang nakikita ko dito, wala yung pagmamahal. Wala yung pagmamahal. As in, walang pagmamahal. Ako nakikita dito. More on nakikita ko sa iyo this week is frustration, pag-iisip, may mga sitwasyon na matatrap ka, magkakaroon ka ng restricted sa buhay mo, when it comes to your health, then also sa paligid mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, ganyan. Magkakaroon ng ganun, no? Magkakaroon ka ng mga negative thought, yung pag-iisip ng mga hindi maganda. Pero kung ito naman is sa health, is okay naman na kailangan talagang i-avoid, no? Sa nakita ko to. Kasi kung alam mo naman na mali, why not, diba? Sa nakita ko dito. You have the Leo, Aries, and Sagittarius dito fire sign kasi meron. And handito rin yung sitwasyon na yung iba dito is mai-stuck. May taong mai-stuck sa pagkakamali ng iba. Or may taong mai-stuck kasi maaring ito is may sakit. Ganyan. Ang nakita ko sa kanya. Maaring itong tao na to is nagpapadoktor siya or hindi siya gaanong makakilos, may pagka-weak, ganyan. Tapos maaring masakit yung ulo niya or may sakit siya sa paa, no? Sa nakita ko dito. Ganun na nakikita ko.
may tao rin ako nakikita dito na takot siyang kumprontahin, no? Sa iba sa inyo, baka ganun nakikita ko sa inyo. May taong takot siyang kumprontahin. Takot siyang kausapin, ganyan. Daming hanas ni atin. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano parating kay Virgo? Ay, Virgo. Parating kay Virgo. The Nine of Cups. Tama dito nandito rin si Nine of Cups and the Two of Coins. Anong Nine of Cups? Please show me. Parating sa iyo is the Nine of Cups. About anong ganap? Anong mangyayari? Three of Swords. About, saan si Three of Swords? Want to keep fight to something ang nakikita ko sa iyo eh. Sino si ano? Sino si ano? Dalawa tao mo? Okay. Bakit nangyayari to? Okay. The water sign, air and Aquarius, water, air, the earth, air in Libra. Ay, sorry anak. The earth. Ano ba yan? And the earth. Okay, ang energy mo ang parating sa'yo. Dito ako. Ano ba nangyari sa akin? Ang parating sa'yo is, may gagawin ka raw na isang bagay. Maaring ito is na alintana. Masyadong Tagalog na Tagalog, ano? Minsan ako sa Tagalog, pero minsan may lumalabas eh. Parang merong naalintana na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong masolusyonan, no? Or ma-develop. Lalo-lalo when it comes to a money, no? Ang nakita ko dito, kasi iba sa inyo is maaaring nagkakaroon kayo ng problema to your money, or may mga dapat kayong i-develop sa sarili nyo dito, either money, negosyo, ganyan, or yung sarili nyo rin, sa nakita ko dito. Kasi, this time din is makakaramdam din daw kayo ng katamaran. Oo, makakaramdam kayo ng katamaran. No? Iba dito is may stagnant. May mga sitwasyon ako na maaring may tao kang lilinglangin or may tao namang lilinglang sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. May tao kasing manilinglang actually. May taong manglilinglang. May tao na maaring you want to give a limitation sa kanya, or ikaw mismo magkakaroon ka ng limitation sa sarili mo or vice versa. No? O kaya i-manipulate mo siya or mamanipulahin ka. Vice versa tayo. No? Sa nakikita ko dito. Kasi ayaw mo siya na mapasama. Or ayaw mo na malaman niya na niloloko mo siya or vice versa, ganun. Kasi may taong mangloloko. Pero tulad nga dito, paniniwalain niya yung isang tao na hindi siya nagsisinungaling. Ganun. Kumbaga, makakaramdam ka raw ng pain this time, no, dito. Kasi may mga gusto kang gawin, pero hindi mo magagawa. Magdadalawang isip ka or you're jungling dito sa sitwasyon na to. We have the Earth in Capricorn na.
Yun na nakita ko. May lilinglangin ka raw, or vice versa. Kumbaga, andun nga, kahit na, itong tension na to, actually, hindi pa to natatapos. Kumbaga, kung may tension na hindi pa natatapos in your life, and then dahil sa ayaw mo may masaktan, paniniwalaan mo yung tao na to. Diba? Sasabihin mo. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Yun na nakita ko. Kasi may nakita ko dito tao na mangliling lang, liar, dishonest, babaero, lalakero, sneaky person, manipulative, betrayal. Yan, may nagtataksil ha, may nagtataksil. Or may nagbabackstab. No? Pero, nakita ko dito is, paniniwalain niya yung tao na yun. Ano ba yun, anak? Basa yung ano ni mami ah. Basa oh. Parang handito yung sitwasyon na unti-unti kang gumagawa ng isang situation para maresolbahan yung tension na hindi pa natatapos in the past. Kaya for a while, ang nakita ko dito is paniniwalain mo yung tao na yun sa sinasabi mo. Kasi, maaaring kasi ayaw mo siyang masaktan. Or vice versa. Ganun din sa health. Halimbawa, yung dito, di ba? Halimbawa, sa health, may tao na may sakit. Halimbawa, andin yung aanin mo siya in a good way. Halimbawa, lulukoy mo siya. Sige na, pag hindi ka uminom, ganyan, ganun. Gusto mo ba, ganito ka? Gusto mo ba, ganun ka? In relationship, ganun din. Paniniwala mo yung tao mo, kahit alam mo may mali kang ginagawa, paniniwalain mo siya para hindi siya masaktan. Pero, ang ginagawa mo dun sa inabak, na inaayos mo yung lahat. Halimbawa, nabababae ka, diba? O nalalaki ka. Yan. Papaniwalain mo siya. Kumbaga, isi-set aside mo muna yung isang bagay na gusto mo i-pursue, pero habang inaayos mo yung isang bagay. In the back. Ganon. Tama ba? Nahustisyan ko ba? Isa pa. Halimbawa, sa pera. Halimbawa naman sa pera. May problema ka sa pera. Diba? May gusto kang gawin. Yung bahay ko hindi pa tapos. May gusto kong bilhin. Parang handin yung sitwasyon na uunti-untiin mo siya. Ganyan. Uunti-untiin mo siya na makaipon para ma-pursue mo yung bagay na yun. Pero deep inside, napoprostrate ka kasi gusto mo na siyang gumanda, no? Or gusto mo na siyang makita yung result noon. No? Kaya nahandit ka sa sitwasyon mo na, parang magsisinungaling ka sa sarili mo. Sa ngayon ka lang, hindi makukuha rin kita. Ganyan. Pero kung this person is nakikita ko na related ito with it comes to a money, no, mag-ingat pa rin kayo kasi someone also have an offering sa'yo na maaring linglangin ka kung ito is related sa money or negosyo. Lilinglangin ka niya or vice versa tayo. Pero deep inside, lulukoyin ka lang niya. Ano ka sa panluloko? Maaring manakawan ka ng pera or madaya ka ng related ang money. Ingat ka. Ang haba nung explain ko, no? Parang hindi ko naman na-hostisyan. I hope na-hostisyan ko siya. Mag-ingat ka kasi magkakaroon ka doon ng problema rin. May money problem din kasi ako nakikita. Maaaring makaramdam ka ng depression sa iba sa inyo this week, o kaya may mga disappointment sa iba, o kaya may mga unexpected na a blow of emotion, maaring pain, back pain, ganyan, masakit ulo, paa, or sakit, makakaramdam na iba sa inyo ng emotional pain, ganyan, maaring malungkot ka, yan, may mga sadness, may biglaang mag-aaway o hindi magkakaintindihan, malaki man o maliit yan sa iba, anak mo man yan, asawa mo man yan, kung ano man yan, or sa paligid mo, may mga situation na maaring i-separate mo yung sarili mo sa iba or magkakaroon ng separation sa iba. Iba naman is malilito ka raw kayo sa iba. No, malilito kayo kasi maaring kung may mag-o-offer or may magsosorry, ganyan,
offer man siya or sorry, malilito kayo, isipin nyo, totoo na kaya itong sinasabi ng tao na to? Ako, mukhang niloloko lang ako nito. Well, niloloko po kayo. Maniwala kayo sa akin, niloloko lang kayo kasi may taong manloloko ko nakita. Wag kayong basta-basta mag or vice versa tayo na magtitiwala. This week kasi ang nakita ko doon is more on panloloko, more on sadness, disappointment, more on pain. Okay? Dapat iwasan ni Virgo. Mag-ingat talaga kayo. Eto magiging ganito kayo. Babaksa kayo. Ate, tinatakot mo kami. Hindi naman. Ano lang, basta maging matalino lang kayo. Dapat iwasan. Dapat iwasan is the devil. O, di ba? Hindi mo ako nagkamali. Earth in Capricorn and the air in Gemini. Ano si devil? Bakit dapat na iwasan si devil? O, dapat, sabi ko sa inyo, masasaktan kayo this week, ha? Now we have the Chariot, the water in Cancer, and the Eight of Pentacles, Earth and Virgo. Virgo, ikaw to. Teka, i-ano natin to. Pwede ko bang i-ano muna dito? Kasi hindi ko siya makita eh. Bakit po? Okay. The Earth. Ikaw to. Taurus, Virgo, and Capricorn. And the Four of Pentacles. Oh my God. Ito na nga ang sinasabi ko naman. And the Three of Pentacles. Ito na. Earth and Capricorn. And Air in Libra. Ito na. Iwasan nyo daw kasi we have the Devil. Snake. Yan o. Ito na o. Diba? Okay. May mga tukso. Ito na nga sinasabi ko eh. May tao daw. Mananakawan po kayo. Mananakawan kayo or may tao naman dadaya sa inyo. May pagtakbo ng pera. Ako nakikita. Or pwede rin dito pumasok ang pangungutang or hindi makakabayad ng utang. No? Sa nakita ko dito kasi andito kasi sitwasyon mo na ang iwasan mo daw is may tao dito makikipag-collaborate. Or vice versa tayo May tao na makipag-collaborate, this is related about money. Kung titignan mo, lahat siya money, di ba? Money. Money, money. Also, the devil is also a money. Money, money, money. Yan. Merong pag-aalok talaga. O may pag-uusapan kayo na related ang money. Maaring ito is a part of the family or tao na nakakasalamuha mo na related ito sa trabaho or malapit to sa puso mo actually, no? Sa nakita ko dito. Kakaroon ng pag-uusap, collaboration, dealing, or someone sharing a goals or may mga sitwasyon na sinasabi dito, no? Ako nakikita. Maaring ito is also related sa iba is sa anak, no? Alam naman yung mga anak, di ba? Yung mga anak ano yan, nandun yung sitwasyon na hanggat kailangan manghingi sa nanay o magulang. Diba? Kasi bata. So nga na tayo doon. Bata kasi yun. Mananakawan yung iba, no? Muiwas ka doon. Nakikita ko rin yung hindi pagkakaroon ng stability nyo when it comes to money. Mag-ipon kayo hanggat maaari. And then sinasabi dito na may tao dito may namang problema sa money. May taong namang problema sa money. Losing something valuable ang nakikita ko dito. Ganun. Losing something valuable. May tao rin dito na taong sakim, makasarili. Ganyan. Someone is trapped sa sitwasyon niya ngayon kasi stuck siya. Hindi ko alam why. Siguro hindi wala siyang pera or meron siyang problema sa pera sa nakita ko dito. Yun. Baka may pag-usapan kayo na related ang money.
May mga dealing ako nakita sa iba, may mga pag-uusap, may mga partnership ako nakakita dito. Basta maging very alert kayo this time. Umiwas kayo. Trust more to your intuition sa nakita ko dito. Kailangan mo mag-give effort or pag-isipang maigi, mga bawat hakbang mo. Kailangan mo dito is, huwag kang agad-agad na maglalabas ng pera as long as hindi ka sigurado, no? May burden ako nakikita sa'yo. May burden, sobra. Frustration also ako nakikita sa iba sa inyo. And handito rin yung, yun nga, baka may mangutang na hindi naman makapagbayad sa inyo, ganyan. Or may magsasalita na wala siyang, na need niya ng money. Pero it's up to you naman yun. Wala sa akin, no? Iwas kayo, kasi kilala niyo naman si Devil, diba? Love. Virgo, alam niyo naman ang love, diba? Para sa lahat. Magiging victim ka raw dito. You will become a victim. Hindi ko alam kung masyado siyang malaki or hindi, pero kung mananakawan ka, biktima ka nga. Kasi meron daw ditong victim. Ako nakakita dito. O kaya mako-corner ka ng situation mo dito. Ganun. Pero kung makakatulong ka naman, why not, diba? Love, Virgo. King of Swords. Anak, nipo po mo si Mami. Parang naramdaman ni Mami, ah. Inibaw mo si Mami, Luga. Ano po yung King of Swords? Tandaan nyo, maaring ito is a vice versa sa atin, ha? Ay, sa atin. Vice versa sa inyo. Bakit po? About ano na dyan? We have the fire sign. We have the earth in Capricorn, the fire, Leo, Sagittarius and Aries. The Three of Cups, the water and Cancer. And we have the Hangman, the water. And we have the King of Swords, the air. Air sign yan. Okay. When it comes to a love, medyo magulo yung isip mo, no? Kasi andito ka sa sitwasyon mo na maaring nagkakaroon ng cheating. No? When it comes to a love, you're still waiting for something. No? Andito yung sitwasyon na may tao kasi ako nakikitang player when it comes to a love. Andito maaring nagkakaroon dito ng third party. No? Kasi, ang nakita ko dito, someone is exciting to you because of the money. No? Or vice versa. And then, may taong naghihintay. Actually. Pero may tao rin ako nakikitang very cold. No? May tao na nakikita ko rin na may tao na makikipag-usap ng dahil sa pera. Pero may tao dito mapoprostrate. May tao mapoprostrate or may tao na may gusto muna na I want to be alone, sabi niya. Sa kasi may cold na rin dito. May tao dito na ayaw niyang pakailaman siya. Actually, ayaw niyang pakailaman siya. Or ayaw niya na istorbohin mo siya, ganyan. Siguro gusto niya lang talagang I want to be alone, ganyan. Ayaw niya ma-prostrate. Ayaw niya muna makipag-socialize or makipag-usap sa iba o sa'yo, ganyan. Nakita ko dito. Pero may tao dito na gustong makipag-usap. Dahil about money. Someone's waiting
ako nakikita dito rin. May tao kasi ako nakita nagsasacrifice dito. When it comes sa money. Baka ikaw yun, nagsasacrifice ka. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, may mga opportunity na darating sa'yo. Or may mga gagawin kang activity or situation sa buhay mo this week na parang nakikita ko yung excitement mo. Ayun. Nakikita ko kasi excitement mo. Parang nagkakaroon dito na ano ba to? Pag-uusap or collaboration or meron or you're sharing something sa isang tao na related ang money. Pero may isa dito na naghihintay. Maaaring dalawa yung tao mo or vice versa tayo, ha? Yun na nakita ko. Ikaw sa love, ikaw siguro yung cold or na nilang cold ka. Parang gusto mo lang atang mag-isa. May nag-cheat. Nandito rin yung iba sa inyo kasi parang ayaw nyo rin makapag-socialize. Alam mo yun. Anong advice siya kay Virgo? Universe. Ano po yan? About? Ten of Pentacles. We have the Fire in Leo. Air in Libra. Water in Scorpio. And the Star. The Air in Aquarius. And the Six of Wands. Yes. Okay, ang advice niya sa'yo is you keep moving to reach your goal. Sa nakita ko dito. Keep moving to reach your goal. And then, alagaan mo rin yung sarili mo. Kailangan mo rin magbigay. Yun nga, kailangan mo ngayon ng mental peace. Sa nakita ko dito. Mental peace and you need to find peace. No? Kailangan may mga sitwasyon na magkaroon ng healing. Also, when it comes sa health, then syempre, kailangan ng healing or may kailangan ng healing. No? Sa nakita ko, either a part of the family na nakikita ko dito, ikaw or matanda or family, something ganun. Also, healing it comes to a money also, no? Nandito din yung kailangan din dito ng acceptance, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo rin dito na magkaroon daw ng acceptance in life. Try to move on and forgive yourself and forgive others din. Sa nakita ko dito. Keep moving lang daw para ma-reach mo yung goal mo. Kailangan mo daw ng confident, strength dito para makamove on. Magbigay ka lang daw muna ng time sa sarili mo to heal or mga bagay na sitwasyon na kailangan mong alisin when it comes to snake and when it comes to lily. Maturity, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mong maintindihan at pag-aralan yung mga bagay-bagay na mali or may mga sitwasyon na dapat pag-isipang maigi to accept. No, para magkaroon ka rin ng peace sa sarili mo sa nakita ko ito. Para ma-force mo din or matuloy-tuloy mo yung mga yung mga nakabitin na tension or sitwasyon sa buhay mo this time. No, kailangan mo daw mag-move on na rin or i-accept or mag-peace. I-start mo sa sarili mo this time. Huwag ka daw maghintay din ng sign, kailangan mo lang din kumilos. No, sinasabi dito. Iba dito, ma-stuck kayo or ang daming question na tatakbo sa isip nyo, maraming dissatisfaction also ang nakikita ko sa iba sa inyo and paghihintay ng senyales. Pero sinasabi dito na palagi ka naman daw niya binibigyan ng sign, kaso hindi ka lang daw nakikinig. Or hindi mo lang nare-recognize. Parang ganun. Yun ang sinasabi. Arigatou naman si God bless.